Madam Senador Risa Hontiveros nag-anunsyo na tatakbo sa pagkapangulo ng ating bansa ngayong 2028 election. Ayan, bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, na di umano nagpahayag ng pagtakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas itong si Senador Risa Hontiveros. Alam nyo, pag sila yung bumabanggit ng pangalan ni Senador Risa Hontiveros, Hontivirus ang tawag nila. Di okay, no? Nasa kanila yon. Okay, tuloy tayo. Kasi mga kabs, mga kababayan, ayon kay Attorney Harry Roque ay ang pinaghuhugutan daw ni Madam Risa ng lakas ng loob ay suporta na galing sa mga Amerikano. At ganoon din, pupunduhan para sa eleksyon na darating itong 2028. So ito, panoorin natin yung maikling video clips na pahayag ni Attorney Harry Roque. Ang pag-usapan naman natin, nag-anunsyo na talaga itong si Hontivirus sa kanyang kagustuhan na tumakbo bilang presidente. Saan kumukuha ng tapang? At saka pagbumuka itong si Hontivirus para magsabi na siya ay tatakbo bilang presidente. Well, alam niyo po, huwag kayong magtataka. Kasi si Hontivirus, matagal na pong kilala yan na talagang maka-Amerikano. Sa katunayan, yung buhay niya dyan sa kanyang party list at saka dun sa kanyang mga involvement sa NGO ay palagi po siyang kabahagi ng NGO at ng party list na sinusuportahan ng mga Amerikanong mga interes, no? At syempre, kaibigan din niya yung mga kilala nating mga mayayamang Amerikano na talagang sinusuportahan ng mga dilawan. So, ang tingin ko, ang lakas na loob na pinaghuhugutan ni Hontivirus sa kanyang kagustuhan na tumakbo sa posisyong presidente ay alam niya na maghihimasok at maghihimasok pa rin ang Amerikano sa ating susunod na halalan dahil alam niya na ayaw ng mga Amerikano na magkaroon na naman ng pangalawang Duterte bilang presidente. O ayan, para sa akin ay maaaring totoo yan. At kaya malakas ang loob ni Senador Risa para mag-anunsyo na tatakbo siya sa pagka-pangulo. Wala tayong question dyan. Diskarte niya yan di ba? Pero dito sa isang parte ng sinabi ni Attorney Roque na di umano susuporta ang administrasyon ni PBBM at gamit ang mga makinarya, gamit ang mga LGU, mga sangay ng gobyerno, dito tayo magkokomento. So, bago yan, panoorin muna natin yung pahayag nito ni Attorney Roque sa bagay na ito. At the same time, ang sinasabi ko, hindi po pwede tayong maging kampante dahil nga, pag si Hontivirus kinampihan, pinondohan ng mga Amerikano, pag si Hontivirus ay pinanalo ng mga makina na kontrolado ng mga Marcos, pag si Hontivirus kinampanya ng mga LGUs na tapat pa rin kay Marcos, at pag si Hontivirus ay bumili ng boto galing sa mga flood control projects worldwide, may tulog tayo. Kahit gaano pang kagusto ng taong bayan si Inday Sara Duterte maging presidente. Ang akin lang, wag po tayong maging kampante at ang mga sandata natin, una-una mga OFWs 14 milyong boto kayo. And yet 220,000 lang ang bumoto sa huling eleksyon. Dapat magparehistro kayo. Madali lang po yan. Kung kayo dayuhan kumuha kayo ng second Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Dahil para sa akin, mga kaps, mga kababayan, batay sa analyze ko ay ganito. Wala stick analyzer na tayo nito Okay, ito. Napapansin kasi natin sa mga kaganapan ngayon, diyan sa Senado, ay itong mga nakaraan lang, mga pangyayari diyan, nakikita natin na hindi umaalma ang mga mambabatas na pink at dilawan sa anumang mali at labag sa konstitusyon na aksyon ng administrasyon. Tanging nakikita nating tumututo lamang, yung masugid ang pagtutol ay itong grupo ni Cayetano at Marcoleta, di ba? So, bakit? Yan ang tanong natin. Bakit sa halip na batikusin or questionin or kumbaga sawatain ang mga pink at dilawan itong ginagawang pagbendalo na itong mga kapwa nila mambabatas ay tahimik, Tahimik sila at sinusulsulan pa. Sulsul pa sila at sumusuporta pa.
ayan nga, at nanatili sila, no? Nananatili sila na kasapi sa grupo ni Soto at ni Lacson. So alam niyo kung mga kababayan, ganito kasi yan. Ito opinion ko ha. Nakikita natin na pilit kasing binabanatan ng di umano, no? Tuta at aso ng admin, no? Ayan, pahayag ni Senator Cayetano yan, ha, no? Tuta at aso ng admin, no? Binabanatan nila yung kampo ng mga Duterte dahil sa personal nilang plano, personal interest, layunin na mabura, no? Mabura at mawala at sa landas nila itong VP Sara para sa darating na 2028 election. So ginagawa ang lahat ng kaparaanan, pati na yung pagbabaluktot sa batas, no? Sabi nga bindalo nga, no? Sometimes we have to bend the law para lang masunod yung gusto nila, no? Para lang matupad ang plano nila. Eto, sa nangyaring ito ay nakikita ko ikinatutukan ng Pink at Dilawan ang mga pangyayaring ito. Itong ginagawang pagbendalo na itong mga taga-administrasyon na ikan nila tuta at mga aso ng Pangulo. Dahil ang mangyayari nito, no, sa nakikita ko, papaborito dito sa mga Pink at Dilawan. Ang mangyayari nito ay one hit, no, two birds down. Yo, yan yung kasabihan, no? Isang putok, dalawa ang sapul. Aba, tipid. Nakatipid sila, no? Pabor na pabor ang lahat ng ito sa mga Pink at Dilawan kapag nagkataon. Kasi mangyari nito pag nagtagumpay ang administrasyon na ma-impeach si BP Sara, hindi wala nang Sara, di ba? Wala nang kalaban. At susunod na taon, kasi may natitira pa, 2 taon, abay si PBBM naman ang paplanuhan nila. Di ba? So, ang mga Pink at Dilawan naman ngayon, yung magmamaniobra, no? Para gawa ng reklamo, gawa ng kaso, at ma-impeach din itong PBBM. Mga gagamit na grounds of impeachment ang mga ginawa ngayon, no, ng kanyang administrasyon ng PBBM. Napakaraming nakita nilang paglabag, paglabag o kontra sa batas at institusyon ng Pilipinas ang ginawa ng administrasyon ni PBBM. Pero tahimik sila, hindi sila kumukontra para matuloy. Di siyempre, ang mangyari nito, kay PBBM lahat ng credit, no, nakasalanan. Sa kanya lahat, ibubunton. Masama kasi, siya nga siyempre ang Pangulo, di ba? Ibig kong sabihin ay kasiraan lahat nga ngayon ni PBBM ang pinapaboran ng mga Dilawan at Pinklawan na aksyon na ginagawa ng administrasyon ngayon. Di ba? Gets ninyo ang punto ko, mga kaps, mga kababayan? Wala nang Sara Duterte na kalaban, sira din ang PBBM, di pasok ngayon ang Pink at Dilawan. So no choice ang mga Pilipino. Pink at Dilawan na lang ang maglalaban na malakas. Wala kang matatakbuhan, wala kang mapipilian. Tsaka alam naman natin, ang kalakaran ng eleksyon dito sa ating bansa, sinong maraming pera, siya ang panalo. Ano ngayon ang laban ninyo dito sa dollar ng Amerikano? Diba? Di tiyak, panalo. Panalo yung malakas ang loob na kaalyado ay yung mga Amerikano. Yari kayo ngayon yan. Gets nyo mga kaps, mga kababayan? Yun. Yung ibig sabihin ni Attorney Harry Roque. Ang mangyari talaga nito, posible, ito yung naging analyze ko. Sabi ko, analyzer na tayo ngayon manghuhula pa. Okay, so yan muna ang comment natin mga kaps, mga guys ha. Bukas ang ating comment section sa inyong pahayag ng inyong komento
reaction, opinion, no? At siyempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share sa ating channel. Subscribe din sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. Ito po ang inyong Nobs Vlog. Laging nagsasabing, ingat po tayong lahat. Salamat po.